The Ten of Wands. Dahil laging involved sa galaw at action ang mga wands, kadalasan sila yung nag-aakit ng mga problema. So, palaging nasa conflict, parang sila mismo yung humahatak ng mga kalaban at mga pagsubok papunta sa kanila. Kasama na dito yung kawalan ng clarity of direction. Parang wala silang guidance, tapos hindi nila alam kung ano bang gagawin nila to respond to their environment. So they draw in conflict, parang naa-attract yung mga problema sa kanila. Innate kasi sa mga wands, since fire sign sila, yung parang sense of conflict. In a way, hindi siya bad thing sometimes kasi sometimes parang kine-crave nila yung feeling of action. Yung conflict, parang sometimes it brings out the fire inside them, parang ganon. So, kung titingnan natin yung baraha ni Rider-Waite sa Ten of Wands, makikita natin na merong isang tao na parang nabibigatan na siya sa mga binubuhat niya, sa mga pasan-pasan niya. So, itong mga wands na to, it can represent yung mga responsibility niya at mga pinaghihirapan niya sa buhay. So, yung natural energy ng wands sa Suit of Wands, parang na-spread thin siya kasi ang dami niyang commitments. Parang ang dami-dami niyang dala-dala, masyado siyang madaming bagay na baggage or mga bagay na nag-commit siya. So, ngayon, hindi niya mabitawan mga responsibilities at kung ano man yung mga dala-dala niya. Tulad ng mga trabaho or sa pamilya, mga obligation na in the first place, siya rin naman yung nag-create kasi binigyan niya ng power over himself. Siyempre, hindi naman niya plinano na umabot sa ganito pero parang naging complicated na lang yung situation. Tapos, hindi na siya makaalis. Masyado nang marami, tas in too deep na siya sa mga commitments niya. So, gusto niyang maglakbay itong tao na to sa kwento. Gusto niyang maglakbay, makalaya, maghanap ng mga bagong experiences. Pero, yun nga, hindi na siya makaalis sa sobrang dami ng responsibilities niya. So, parang nasa-stuck na siya or nakakulong na siya sa isang routine na ayaw na niya. Parang ang dami-dami na niyang obligations, tas hindi na siya makakilos. So, sa emotional context, ang card na ito ay nagpapakita ng isang tao na dala-dala niya lahat ng bigat ng isang relationship. So, madami siyang baggage. Tapos, parang inaako niya yung mga responsibilities at yung bigat ng yung emotional weight sa isang relationship niya, ganun. So, lahat ng mga misunderstanding, mga pinagtatalunan, or mga issues dun sa relationship, siya lang lahat yung nag-aayos. Parang siya na lang yung nagpapatakbo ng relationship just to figure things out and keep things working. So, mapapansin natin na itong tao na to sa baraha, nakayuko siya. Parang nagsusumikap siya na ipagpatuloy yung relationship na to, yung connection niya with the other person. Kahit na hindi na nare-realize nung isa na bigat na siya dun sa dinadala niya. Nahirap na siya. Pero ayun nga, because of the nature of the Ten of Wands, in a practical sense, sa emotional context, pwedeng siya rin kasi yung nag-create na mga problema na to. So, baka hindi siya naging truthful sa sarili niya, tapos oo siya ng oo sa mga commitments, tapos hindi niya inaayos agad yung mga loose ends. So, lumaki yung problema, yung mga issues sa isang relationship, tapos naging complicated na siya. Tapos, hindi niya namalayan, kahit gusto niya nang umalis, hindi na siya makaalis kasi naging complicated na yung mga bagay dahil hinayaan niyang umabot sa ganong point. So, sa ganitong case, yung advice ni Ten of Wands is kailangang matutunan ng tao na to kung siya nga yung nag-create or nag-participate dun sa paglala ng mga problema. Kailangan niyang matutong gawa ng paraan yung mga bagay-bagay para ayusin niya.
So, the Ten of Wands isn't necessarily pointing to a relationship context. In a general sense, parang ang sinasabi niya lang is, the Ten of Wands is referring to someone na ang dami-dami niyang baggage, tapos gusto man niya, hindi na siya makaalis dun sa situation kasi naging complicated na masyado. Pero at the same time, parang kuno-question ni Ten of Wands na maybe it's because we allowed things to get this far. Na pwedeng because yung fire sign nga na nagka-crave ng action and thrill minsan, pwedeng tayo kasi mismo yung gumawa ng mga problema. Tayo yung nag-attract ng conflict and challenges sa buhay natin by committing ourselves too much to too many things, diba? Parang biting off more than we can chew. So either way, yung advice ni Ten of Wands is kung marami kang baggage, whether kasalanan mo or hindi, dahil in too deep ka na sa commitments mo, in a way, we have to address these things. Kasi nga, we can't just leave it alone yung mga baggage natin. Kasi it will just keep weighing us down. Masyado siyang mabigat para dalhin everywhere we go. So, if hindi mo naman siguro kasalanan na ang dami-dami mong commitments or lumaki na yung problema beyond what you can control, tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo, pwedeng yung advice lang ng Ten of Wands is somewhat of a cautionary tale na maybe next time, wag ka kasing masyadong mag-commit to things na hindi mo kayang buhatin forever. Parang masyadong madaming responsibilities. Parang dahan-dahan lang. Or be careful na wag kang tanggap ng baggage from people and from things na hindi mo naman kayang i-sustain in the long run. So, dito sa The Art of Tarot, very straightforward yung symbolism niya. So, magandang alam talaga natin yung ibig sabihin ng Ten of Wands kasi walang kwentong pinapakita sa The Art of Tarot. Pero dito, sa The Naked Heart Tarot, makikita natin na yung camel, pasan-pasan niya yung Ten of Wands. So, generally, it's the same story na pinapakita niya na ang bigat-bigat ng responsibilities na dala-dala niya. Kasi inaako niya lahat. Masyado siyang madaming commitment. So, cautionary tale ang Ten of Wands. Ngayon, kapag naka-reverse na ang Ten of Wands, may iba-iba siyang ibig sabihin. So, kailangan nating tingnan sa isang tarot reading yung ibang mga baraha para makita natin kung ano yung gusto niya talagang sabihin na message. Yung pinaka-simple and straightforward message ng reverse Ten of Wands is itong tao na to, hindi niya nakinaya yung dami ng commitment and responsibilities and obligations na dala-dala niya. Kumbaga yung burdens na meron siya, hindi niya nakinaya, nag-break na siya, bumigay na siya. So, emotionally, parang natalo na siya, nabigo na siya kasi hindi niya nakaya yung bigat ng lahat ng pasan-pasan niya. Pero at the same time, ang reverse Ten of Wands, it can also point to someone, a person na completely nilet go niya na yung burdens and responsibilities niya. Parang same sentiment na hindi niya nakinaya, pero ito merong actual agency or decision na itong tao na to pinakawalan niya na basta ayoko na, hindi ko na kaya. Tapos na. Recently, parang binitawan niya na lahat ng mga burdens and yung mga inako niyang problema. Pero whether or not kinaya natin or binitawan na natin completely itong mga burdens and mga responsibilities natin, merong isang tanong si Ten of Wands in reverse. What's next? Anong gagawin mo ngayon? So, ano man ang mangyari, kung ano man ang decision mo, there's a story waiting, diba? There's a next step, a next chapter. And kung dinala mo man lahat ng mga burdens mo this far, tapos binitawan mo na sila, pinakawalan mo na sila, the question remains, anong susunod mong gagawin? Ito ang ibig sabihin ng reverse Ten of Wands. Hanggang sa muli, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa fortune telling.